Nagsisimula ang pelikula sa paggising ni Levon Cade sa kanyang kotse bago pumasok sa trabaho. Dumating siya sa construction site ni Garcia. Isa sa mga katrabaho niya ay nag-alok sa kanya ng pagkain. Pagkatapos, binigyan niya ng briefing ang mga manggagawa tungkol sa mga gawain sa araw na iyon bago pumunta sa opisina para makipagkita sa mga Garcia. Sa loob, inabot ni Jenny Garcia, anak ni Joe Garcia, ang ilang mga dokumento ng bayarin sa kanya. Pagkatapos ay humingi siya ng malaking halaga ng pera sa kanyang ama para makumpleto ang isang semestre, umaasang ipagdiwang ang okasyon. Bagamat nag-aalangan sa simula, sa huli ay pumayag si Joe at ibinigay ang pera sa kanya. Samantala, napansin ni Levon ang isang grupo ng mga miyembro ng mafia na pumapasok sa construction site at nagbabanta sa isa sa mga manggagawa. Walang pag-aalinlangan, agad siyang kumilos at pinabagsak sila. Pinilit silang umalis. Nakita ni Jenny ang insidente at lumapit kay Levon, tinanong kung may background siya sa militar. Hindi pinansin ni Levon ang tanong at binalaan siya na huwag itong banggitin sa iba. Naintriga, hiniling ni Jenny na turuan siya ni Levon kung paano lumaban, isiniwalat na minsang tinuruan siya ng kanyang lolo kung paano mag-break ng daliri. Pagkatapos ay nag-alok siya ng pagkain kay Levon bago umalis. Pagkatapos, binisita ni Levon ang kanyang anak na si Mary sa bahay ng kanyang mga lolo't lola. Pagdating niya, nakita siya ni Mary at agad na tumakbo papunta sa kanyang kotse. Naglaan ng oras si Levon para makipag-usap sa kanyang biyenan na may kustodiya kay Mary. Nalaman na nawala ang kustodiya ni Levon matapos ang trahedyang pagpapakamatay ng kanyang asawa at dahil nakatira siya ngayon sa kanyang truck, itinuturing ng korte na hindi ito angkop para sa pagpapalaki ng bata. Bilang resulta, pinapayagan lamang siya ng 2 oras na pagbisita kada linggo. Nagpunta ang mag-ama sa hapunan kung saan binigyan ni Levon si Mary ng espesyal na regalo, isang larawan nila ng kanyang yumaong ina. Nakita ang larawan, ipinahayag ni Mary ang kanyang galit at kalungkutan sa kanyang ina, na nag-iwan sa kanila ng hirap na tanggapin ang pagkawala. Pagkatapos, binisita ni Levon ang kanyang abogado tungkol sa kaso ng kustodiya para sa kanyang anak. Sinabi ng abogado sa kanya na lumalala ang sitwasyon at tinanong kung bakit may galit ang kanyang biyenan sa kanya. Ipinaliwanag ni Levon na naniniwala ang kanyang biyenan na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa katotohanan, nakikipaglaban siya sa depresyon habang siya ay naglilingkod sa militar. Sa kabila ng mga hamon, determinado si Levon na ipaglaban ang kanyang anak at ibinigay ang perang naipon niya para ipagpatuloy ang legal na laban. Nagpaupa pa siya ng lugar para sa kaligayahan ng kanyang anak. Kinagabihan, nagtipon sina Jenny at ang kanyang mga kaibigan sa isang clubhouse, nagpa-party at nag-e-enjoy. Napansin siya ng isa sa mga bartender at ipinaalam ito sa isang miyembro ng mafia na si Viper. Makalipas ang ilang sandali, isa sa kanyang mga kaibigan ay nagsimulang makaramdam ng sakit at nagmamadaling pumunta sa banyo. Naiwan mag-isa, biglang natagpuan ni Jenny ang sarili na inambush ng isang grupo ng mga kidnapper na mabilis siyang kinuha. Kinabukasan sa trabaho, napansin ni Levon ang mga pulis na lumalabas sa opisina ni Joe. Lumapit sina Joe at ang kanyang asawa kay Levon na nag-aalala, sinasabing nawawala si Jenny. Nagmakaawa sila para sa kanyang tulong, ngunit tumanggi siya. Iginiit na iniwan na niya ang kanyang nakaraan. Nag-alok pa si Joe ng $50,000, ngunit nanatiling matatag si Levon sa kanyang desisyon at tumanggi sa trabaho, ngunit kinuha ang $50,000 at pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Kinagabihan, binisita ni Levon si Gunny, isang dating kasama mula sa kanyang panahon sa militar. Sinabi niya kay Gunny ang tungkol sa pagkawala ni Jenny at sinabi sa kanya na tatanggapin niya ang trabahong ito. Ibinunyag na minsang iniligtas ni Levon si Gunny mula sa isang aksidente, ngunit nawalan ng paningin si Gunny sa proseso. Ipinaliwanag ni Gunny kung gaano ito kahalaga sa pamilya. Determinado na hanapin si Jenny, binisita ni Levon si Joe at tiniyak sa kanya na ibabalik niya ang kanyang anak kinagabihan. Nagsimula siyang mang-alap ng impormasyon tungkol sa bar kung saan siya huling nakita. Habang naghahanap sa isang kalapit na eskinita, natagpuan niya ang isang piraso ng kwintas ni Jenny, na nagpapatunay na kinuha siya mula doon. Sinusundan ng isang lead, natunton ni Levon ang isa sa mga tauhan ng bar at hinarap siya sa kanyang bahay. Tinanong niya ang bartender tungkol sa pagkawala ni Jenny, ngunit iginiit ng lalaki na wala siyang alam. Naramdaman ng kasinungalingan, nagbigay ng presyon si Levon, pinilit siyang magbigay ng mga pangalan. Habang malapit nang magsalita ang bartender, dumating ang ilan sa kanyang mga kasama, napagtanto ang nalalapit na banta, mabilis na pinabagsak ni Levon ang lahat sa silid. Matapos hanapin ang mga katawan, nakumpirma niyang konektado sila sa mafia. Bago umalis, kinuha niya ang ilang pera,
na balak gamitin para suhulan ang iba pang mga miyembro ng gang para sa impormasyon. Kinabukasan, dumating ang isang grupo ng mga miyembro ng gang at si Wolo sa bahay at agad na napansin ang madugong eksena mula sa gabi. Bago mapagtanto na may nagta-target sa kanila, nagmamadali nilang nilinis ang lugar at umalis, hindi alam na sinusundan sila ni Leven. Sinusubaybayan sila pabalik sa isang safe house, maingat na sinuri ni Leven ang lugar bago kumilos, pinasok niya ang gusali at mabilis na pinabagsak ang isang lalaking nagngangalang Wolo, itinali siya. Nang magkamalay si Wolo, binalaan niya si Leven na gumagawa siya ng mapanganib na pagkakamali. Hindi natitinag, itinapon ni Leven ang perang kinuha niya kanina at humingi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Jenny. Nang tumanggi si Wolo na magsalita, itinapon siya ni Leven sa tubig na nakatali sa isang upuan, agad na pinatay siya. Sa pamamagitan ng kanyang investigasyon, natuklasan ni Leven na ang isang lalaking nagngangalang Dimi, anak ni Wolo, ang nasa likod ng pagdukot. Hindi nag-aksaya ng oras, nagpunta siya para hanapin ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Yuri, isa pang mataas na ranggo sa gang, sa safe house at nakita si Wolo na patay. Napagtanto na hindi katulad ni Wolo si Dimi at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang sinumang responsable. Nakipag-ugnayan si Leven sa isang kaibigan sa pulisya na humihingi ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Daimi. Binalaan siya ng kaibigan niya na si Dimi ay isang napakadelikadong tao at leader ng mafia. Pagkatapos, binigyan niya si Leven ng address ng isang bar na kilala sa koneksyon nito sa organisadong krimen. Kinagabihan, bumisita si Leven sa bar, agad siyang napansin ng isa sa mga security at napagtanto na marami siyang pera kaya't inihatid siya sa isang lalaking nagngangalang Dutch. Pinaghihinalaan si Leven na isang undercover na pulis, naging agresibo ang mga tao at inatake siya agad, mabilis na pinabagsak ni Leven ang mga ito, tinatanggal ang lahat ng humaharang sa kanya. Habang papatayin na niya ang isa sa kanila, pumagit na si Dutch at napagtanto na siya ay isang sundalo at nag-alok na makipag-usap. Nagkunwari si Leven at humiling ng droga at pumayag si Dutch na ayusin ang transaksyon. Kinabukasan, dinala ni Dutch ang ipinangakong mga kalakal at nag-set up ng meeting kay Leven at sa pangunahing dealer ng mafia. Pagkatapos, nakilala ni Leven si Demi. Para matiyak na hindi impostor si Leven, sinubukan siya ni Demi bago ituloy ang transaksyon. Nang makumbinsi, ibinigay niya ang droga, ngunit hindi interesado si Leven sa transaksyon at agad na itinapon ang mga ito. Habang nasa bar, nakilala niya ang isang miyembro ng gang na si Viper, isa sa mga lalaking nandoon nang dinukot si Jenny. Ang natuklasang ito ang nagtulak kay Leven na umalis at simulan ang pagmamanman sa mga aktibidad ng gang. Gayunpaman, napansin ng isa sa mga gwardya na pinapanood sila ni Leven at palihim na tumawag ng backup. Naramdaman ng paparating na panganib, sinubukan ni Leven na tumakas gamit ang motorsiklo, ngunit pagkatapos ng matinding habulan, nahuli siya ng mga tauhan ni Yuri. Habang dinadala siya sa van, sinamantala ni Leven ang pagkakataon, pinatay ang kanyang mga bantay, kinuha ang kontrol ng sasakyan at itinulak ito sa tubig para sirain ang ebidensya bago tumakas. Samantala, galit na galit si Yuri nang matuklasan ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan, napagtanto na may aktibong nagtatarget sa kanila, tinipon niya ang buong mafia para harapin si Daimi. Kasabay nito, napagtanto ni Dimi na may nangyaring mali sa transaksyon at tinanong ang isa sa kanyang mga tauhan. Bago siya makakilos, dumating si Yuri at isiniwalat na si Leven ang responsable sa pagkamatay ng kanyang ama at malamang na si Dimi ang susunod na target. Kinabukasan, habang sinusundo ang kanyang anak sa paaralan, naramdaman ni Leven na may mali at nalaman na nasa panganib ang kanyang biyenan. Walang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang pumunta para tingnan ito. Pagdating niya, nakita niyang nasusunog ang bahay, walang sinayang na oras, sumugod si Leven sa nasusunog na gusali at iniligtas ang kanyang biyenan. Napagtanto na maaaring target din ang kanyang anak, dinala niya ito sa bahay ni Gunny para sa kaligtasan, iniwan niya ito sa pangangalaga ni Gunny, nag-armas siya at naghanda para sa darating na laban. Samantala, si Jenny ay dinadala sa isang ligtas na bahay sa ilalim ng bantay ni Viper at Artemis, sinamantala ang pagkakataon, nakatakas siya sa kanilang pagkakahawak at tumakbo sa kalye. Nang makakita ng pulis na kotse, desperado niyang pinara ito para humingi ng tulong, ngunit huli na niyang napagtanto na ang opisyal ay nagtatrabaho para sa gang.
Dinala siya ng tiwaling pulis pabalik kina Viper at Artemis. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag si Viper mula sa isang mayamang kliyente na humihiling kay Jenny para sa gabi. Walang pag-aalinlangan, tinanggap nila ang alok. Sa taguan ni Daimi, hinarap siya ni Leven at humingi